Amen. Magandang umaga po sa ating lahat, mga ginigiliw, mga minamahal ng Panginoon. May pag-asa po sa Panginoon, mga ginigiliw. Ang ibabahagi ko po sa inyo sa umagang ito ay ang pagkauhaw at pagkagutom sa espiritual na nagbibigay ng maayos at mabuting pamumuhay, no? Ang pagkagutom sa espiritual na nagdudulot sa atin ng maayos at mabuting pamumuhay, mga ginigiliw, no? Bago po natin himay-himayin ang salita na ito ng Panginoon, no? Ang sabi niya po sa Mateo 5:6, ang sabi niya po ay, "Blessed are the hungry and thirst for righteousness, and they will be filled." Mapalad ang mga nauuhaw at nagugutom sa katuwiran, sapagkat sila ay bubusugin ng Panginoon. Sabi niya po sa salita ng Panginoon, mga kinigiliw. Natatandaan ko po, 34 na taon na po ang nakakalipas, mga ginigiliw, nung ako po ay nagtrabaho sa Pampanga, no? Ang trabaho ko po doon ay yung mga tubo, unas, na napakahirap po ang trabaho, mga ginigiliw, no? Na yung pagpuputol po ng tubo, parang ang kita lang namin noon, konti lang, mga parang kung kwekwentahin mo, parang 30 pesos lang ang daily, no? Ganun po ang nangyari. So, nag-stay po kami doon ng almost more or less 1 month. Hanggang hinihintay namin yung sahuran, wala pa rin silang ibinibigay, no? Sa nasahod sa aming pagtratrabaho. Kaya ang ginawa po namin, ang naisip po namin ay uuwi na lamang po kami sa probinsya. Kasi wala na po kaming makain, no? Wala nang namang sahod. So ang ginawa na po namin, umuwi na lang po kami, napagdesisyonan po namin sa grupo namin na relatives din kami. Ang ginawa namin, uuwi na lang po kami dito sa probinsya. So, ang nangyari po, pumunta muna kami sa Manila para doon kami sasakay ng bus papunta sa amin sa Ballesteros, mga ginigiliw. Pero wala kaming pamasahe, wala kaming pagkain. Talagang gutom na kami, mga ginigiliw. Ang tangi na lamang namin ginagawa, dahil may restaurant doon, uminom na lang naman kami ng tubig. So hanggang nakiusap po kami sa driver at saka konduktor niya na magbabayad na lang kami ng pamasahe namin pag nakaipon po kami ng pera, kasi hindi kami sinahuran sa pinagtatrabuhan po namin na kumpanya ng mga tubo, yung gumagawa ng asukal. Hanggang nakauwi po ako ng Ballesteros. Dahil sa gutom ko, mga ginigiliw, no? First time in my life na nagutom po ako ng gusto. Sa totoo lang, yung mga magulang ko, nagtitinda sila ng mga bigas. Saganang-sigana po sila sa pagkain, sa bigas, kasi meron din po kaming konting palayan, mga ginigiliw. Pagdating ko po doon sa bahay, dahil sa gutom ko, no? Dahil sa gutom ko, alam nyo, yung panis na kanin, panis, talagang mabaho na. Dahil sa gutom ko, hindi na ako makapaghintay na magluto pa. Kinain ko na yun yung panis, pati ulam, panis, kinain ko dahil sa gutom ko. Mga ginigiliw. Alam nyo, sa buong mundo, ang namamatay taon-taon ay 6 na milyon dahil sa kagutuman. So kung isosoma total po natin ang milyon na namamatay dahil sa physical na pagkagutom, ay bawat 6 na segundo, isang tao ang namamatay dahil
sa gutom, mga ginigiliw. I remember one time yung isang istorya, no, ng isang reporter na sumikat at nakapag-accumulate ng napakaraming pera dahil sa kanyang kwento na kanyang ginawa somewhere in, di ko alam kung anong parte, Haiti or Africa, mga ginigiliw. Yung reporter po na ito, kinukunan niya po yung isang bata na nanghihina dahil sa gutom. Beside that, yung maliit na bata, yung paslit, mga ginigiliw, andun naman yung isang buitre, vulture, anong tawag doon? Vulture. Andun naman sa kanyang tabi ang isang buwitre na hinihintay na lamang niya. Nakunan pa niya ng litrato yung bata na nagugutom. Nakunan niya yung buwitre at yung bata, yung sa tabi ng bata na ito, na hinihintay ng buwitre na mamatay ang bata at pagkatapos ay kanyang kakainin. Dahil sa istorya na ito, kwento na ito na ginawa, na sumikat, na reporter na ito, mga ginigiliw, na naipanalo niya, kumita siya ng napakaraming pera, mga ginigiliw. Isang araw, habang siya ay nagpapahinga sa kanyang magandang bahay, magandang tirahan, meron po siyang natanggap na tawag. Yung tawag na ito ay galing sa tao na nakabasa sa kanyang kwento patungkol sa isang bata na sinulat niya. Mga ginigiliw, ang tanong ng taong ito, nasaan ang bata? Tinatanong ng taong ito kung nasaan yung bata na ito, mga ginigiliw. Hindi siya makasagot dahil alam niya na yung bata na yun, kinain ng buitre. Dahil mamamatay ng batang ito dahil sa gutom. Na meron din sana siyang magagawa dahil napunta siya doon, hindi man lang niya binigyan ito ng pagkain. Para kahit papaano ay nabigyan pa siya ng pag-asa yung batang ito na mamuhay ng normal na katulad niya. Kaya ang tanong ng tao ito sa kanya, mga ginigiliw, anong ginawa mo? Nasaan ang bata? Sabi niya, hindi siya makaimik. Alam mo kung sino yung mga buitre na yon? Sabi ng taong ito na tumawag sa kanya. Kayong dalawa ang buitre na yon. Kayo ang kumain sa bata na yon. Sabi po ng tao na ito na tumawag sa reporter na yon, mga ginigiliw. Dahil sa narinig ng reporter na ito na sumikat dahil sa kwento na yon, hindi na siya makatulog. Sobra na ang kanyang pagka-stress hanggang kinitil na niya ang kanyang sariling buhay. Buhay yun! Pero hindi man lang niya tinulungan. Diba? Opo. Meron din dito sa salita ng Panginoon na kung alam mong mabuti, pero hindi mo ginawa, ito ay isang klase ng kasalanan. Alam mo na nga mabuti, hindi mo pa ginawa, nagkakasala ka na sa Panginoon. Nakakita ka ng isang tao na nagugutom. Nakita mo na may kalat. Nakita mo sa harapan ng bahay mo madumi. Sa loob ng bahay mo madumi. Pero hindi ka nagtrabaho, hindi mo ginawa yung tama. Yun ay kasalanan pa rin sa Panginoon, mga ginigiliw. Katulad ng pag-uusapan po natin ngayon sa umagang ito, na mapalad ang mga nagugutom sa katotohanan, sa katuwiran, nauuhaw sa katuwiran at sila ay bubusugin ng Panginoon, mga ginigiliw. Saganang-sagana po tayo sa espiritual. Pero, mga ginigiliw, kung minsan ang tao ayaw nilang tanggapin
ang salita na nagbibigay buhay, ayaw nilang tanggapin ang katuwiran na to, na yung katuwiran na to ay walang iba kundi ang salita ng Panginoon. Mga ginigiliw. Kaya alam nyo, kung hanggang ngayon, hindi pa rin tumitimo ang salita sa pamumuhay ng isang tao, sa puso ng isang tao, hindi nagtratrabaho ang salitang ito sa buhay ng isang tao, mga ginigiliw. Yan ay demonstrasyon na ikaw ay wala pa sa kaharian ng Diyos, mga ginigiliw. Yan ay ilustrasyon ng buhay ng isang tao na wala ka pa sa kaharian ng Panginoon. Dahil hindi pa nabubuhay ang salita sa iyong pamumuhay, mga ginigiliw. Katulad po ng kwento ng isang babaeng Samaritana dito po sa John 4, mga ginigiliw. Na kinausap po ng ating Panginoong Jesucristo na malapit po sa balon. Kung babasahin po natin ang kanyang kwento na nakasulat dito, mga ginigiliw, sa John 4, ang sabi niya po dito, no? Magsimula po tayo sa 13. Ang bawat uminom ng tubig na ito ay muling mauuhaw. Ang sinasabi niya, yung physical na balon na pinagkukunan ng Samaritang babae ng tubig. Na ang bawat daw umiinom sa tubig na yon, sa balon na yon, ay mauuhaw pa rin. Ngunit, ang sino mang uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na muling mauuhaw kailanman. Ang tubig na ibibigay ko ay magiging batis sa loob niya at patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. Sabi niya po, mga ginigiliw. Na yung ino-offer ng ating Panginoong Jesucristo na tubig, ang tubig na binabanggit dito, hindi po literal na tubig. Ito ay symbolical na tubig. Ang tubig na ito ay walang iba kundi ang salita ng Panginoon. Kaya sinabi ko, inuulit ko, kung hindi pa rin tumitimo ang salita na ito sa puso mo, ayaw mong pakinggan ang salita ng Panginoon, ayaw mong isabuhay ang salita ng Panginoon sa pamumuhay mo, ibig sabihin, yan ay demonstrasyon na wala ka pa sa kaharian ng Diyos, mga ginigiliw. Kundi, nasa kaharian ka pa rin ng demonyo, nasa kaharian ka pa rin ng kadiliman, mga ginigiliw. Po. Kaya, ang sinasabi dito ng Panginoon, ako ang magbibigay sa iyo ng tubig na nagbibigay buhay. Nagugutom ba tayo? Nauuhaw ba tayo? Sa spiritual na sinasabi sa ating ngayon ng ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw. Katulad ng babaeng ito, mga ginigiliw. Isang babaeng Samaritana, isang babaeng umaamin sa kanyang sarili na siya ay makasalanan. Sinabi niya, wala akong asawa. Pero sinagot siya ng ating Panginoong Jesucristo, tama yung sinasabi mo, wala kang asawa, pero meron ka ng 5 naging asawa. At yung kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. So kung hindi niya asawa, sino nga rod? Ano ang kaugnayan nila kung hindi niya asawa? Ibig sabihin, kalaguyo niya or anuman, di ko na alam. Sorry for the word. Mga ginigiliw. Ito ay pag-amin ng kanyang kasalanan. Mga ginigiliw.
Kung babasahin po natin ang kwento ng babaeng ito na sumalok ng tubig, temporal na tubig, mga ginigiliw, do you think na nung uminom siya ng tubig na nanggaling sa ating Panginoong Jesucristo, yung tubig na yun, yung salita ng Panginoon na nagbibigay buhay, do you think na yung kanyang pamumuhay, yung dati niyang pamumuhay, na magkakaroon pa sana ng marami pang lalaki sa kanyang pamumuhay, do you think na itinigil na niya ang gawain na ito dahil nakainom na siya ng tubig na nagbibigay buhay, at ang tubig na ito na nagbibigay buhay ay walang iba kundi ang salita ng Panginoon? Kaya kung tinatanggap mo, kung ikaw ay nagugutom, kumain, uminom ng tubig, uminom at kumain ng pagkain na spiritual na ito, na salita ng Panginoon, mga ginigiliw, your life will never be the same again. Po, hindi ka na yung dati. Nagagalit ka na sa sarili mo pag nakakagawa ka ng kasalanan. Kaya nakakapagsalita pa rin tayo ng masasama, nagkakers tayo, nagagalit tayo. Sa maling pamamaraan ng pagkagalit tayo, hindi yung nagagalit ka sa tama. Or nakakagawa pa rin tayo ng mga kamalian na hindi tayo humihingi ng kapatawaran ng ating kasalanan dahil hindi pa tayo nakabahagi or nakatikim ng tubig na nagbibigay buhay, ang salita ng Panginoon, mga ginigiliw. Opo. Kaya, alam nyo, yung spiritual na pagkain, 10 taon na po ang nakakalipas, mga ginigiliw. Nung natikman ko ang spiritual na pagkain na ito na pinakain sa akin ng aking Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw, yung mga dating ginagawa ko na kasalanan, nasusuklam na ako sa sarili ko. Naiisip ko pa lang ngayon, yung pag-inom ng alak, alam mo, pag gabi na yan, lalong-lalo na pag nakakakita ko ng stateside na alak, parang yung itong, dito karabugab ko, parang nakukan na ako. Jane, nauuhaw na ako. Diba? Yung mga bisyo na yan. Pero nung nakatikim ako, pinakain ako at pinainom ako ng tubig at pagkaing espiritual, nagkaroon ng pagbabago ang aking buhay. Nasusuklam na ako sa sarili ko, nasusuklam na ako sa kasalanan. Opo. Na kapag meron sa'yo ang pagkain na ito na spiritual, nagiging sensitive ka na sa buhay mo. Sensitive ka na sa mga bagay-bagay na nakapaligid sa'yo. Yung mata mo, hindi mo na magiging mata yan. Yung puso mo, hindi mo na magiging puso yan. Kundi yung puso na yan, papalitan yan ng puso ng Panginoon, mga ginigiliw. Opo. Papalitan po ng Panginoon yung mata na yan, papalitan yan ng mata ng Panginoon. Ibig sabihin, nakikita mo na yung mga taong nagugutom. Off the record ito, para lang sa atin ito. Kahapon po, hindi ko po ipinagmamayabang, para lang naman ito sa atin bilang isang Kristiyano. Papunta po kami ng Kalinga para mag-ministry. May isang matanda na nahihirapan ng nagbubuhat ng kanyang mga paninda. Kaya ang ginawa ko, tawagin mo, bigyan mo siya ng pera, sabi ko sa asawa ko. Nakita ko yung paninda niya, masarap. Yung tabungaw. Kaya yung presyo niya na
sobrahan mo na lang, kasi kunin na lang natin yung dalawa, ta gusto kong ulamin ang ganyan, sabi ko. Kaya, nagbigay po kami sa matanda na ito, mga ginigiling. Alam niyo ang sabi ng matanda? Matanda na yon. Matagal na akong tao dito sa lupa, pero ngayon pa lang ako nakakita ng ganyang klase ng tao, sabi niya. Po, matagal na, matanda na yun mga ginigiliw. Yung mata mo, magiging mata na yan ng Panginoon, nakikita mo na. Naawa ka na sa mga taong ito, mga ginigiliw. Naawa. Meron ng pagkaawa sa puso mo. Paglabas mo dito, yung mga naglalakad sa daan, mga nagkakarpintero dahil sa init ng araw, hindi mo ba nakikita yung trabaho nila yan? Dapat magpakahirap. Andun yung awa. Di ba? Nararamdaman mo na kasi yun na yung puso mo, pinalitan na yan ng puso ng Panginoon. Di ba? At nasusuklam ka na rin sa kasalanan. Yun ang ibibigay sa iyo ng Panginoon. Kung ikaw ay makikibahagi sa inumin at sa pagkain na ibibigay sa iyo ng Panginoon. Na yung pagkain na yon, walang iba kundi ang salita ng Panginoon. Kaya kung hanggang ngayon walang pagbabago sa buhay mo, hindi ka sumusunod sa magulang mo, hindi ka sumusunod sa leader mo, lalong-lalo na sa mga kabataan na ayaw sumunod sa magulang. Hindi magtatagal lang yung buhay, sasabihin ko sa iyo. Maaga kang mamamatay. Hindi ko po ito salita, kundi salita ng Panginoon. Po. Na sino mang hindi ayaw tumanggap sa pagdidisiplina ng magulang ay hindi mabubuhay ng matagal. Nasa Ephesians ba yun? Nasa Ephesians and at the same time nasa Old Testament. Nasa Proverbs din. Yun, mga ginigiliw. Magbabago ka na. Diba? Opo. Kaya kung dati, puro kalaswaan ang pinag-uusapan, puro balbalatong, yung expression mo, kaya nga, mali pa nga yung kwan eh. Yung pagsambit natin nga, thanks G. Sino-shortcut mo na ang Diyos sa buhay mo. Kung minsan ginagawa mo na lang maliit na Diyos, oh my God, sinasabi mo na pag nagagalit ka na, ginagamit mo na yung pangalan ng Panginoon pag ikaw ay nagagalit. Oh my God, oh my goodness. Diba? Ganun na lang ba ang pagtingin natin sa kabanalan ng Panginoon, ang kanyang katuwiran sa buhay natin, mga ginigiliw? Thanks, G. Ganun na lang ba? Napakabanal ang salita ng Panginoon. Napakabanal. Hindi ko po alam kung narinig ko po ito mismo kay Pastor Aiza noon. Kasi she was my spiritual father. Na kapag isinusulat nila ang bawat salita ng Panginoon, dapat naliligo, malinis ka na magsusulat sa salita ng Panginoon. Hindi ka pwedeng magdebosyon, isulat mo ang salita ng Panginoon kung ikaw ay masyadong marumi, napakarumi mo. Totoo po yan, yun ang sinasabi niya sa James 2:19, di ba? Demonyo. Alam mo yung demonyo? Pag narinig niyang salitang Jesus, nanginginig na sila. Sabihin mo sa isang taong gumagawa ng kasalanan, sa ngalan ni Jesus, ikaw ay nagmumura, sa ngalan ni Jesus, ikaw ay gumagawa ng ganito. Wala lang.
Buti pa yung demonyo, nanginginig, pero ikaw na nakarinig ng katotohanan, wala kang takot sa Panginoon. Yun ang pagkakaiba ng may yung pananampalataya at pagsunod. Yun ang sinasabi niya sa James 2:19. Yung mga demonyo, sumasampalataya rin. Naniniwala rin sila na may Diyos. Bakit? Kasi si Satanas, minsan siyang naging music director ng ating Panginoon. He was once a music director ng Diyos, si Satanas. Kaya kilala niya si Lord. Opo, kilala niya. Kaya lang, because of jealousy, yun ang nangyari. Dahil sa kanyang pagkainggit, kaya itinapon sa impyerno, mga ginigiliw. Opo. Kaya nga sinasabi ko sa inyo mga ginigiliw, yung James 2:19, inuulit ko, ang demonyo may pananampalataya rin. Ang problema lang sa kanila, hindi sila sumusunod. Opo. Sumasampalataya sila na may Diyos, pero hindi sila sumusunod. Pero tayo, sumasampalataya tayo na may pagsunod. Yun ang sinasabi niya, kung babasahin po natin pababa. Yun yung pananampalataya na may gawa. Kaya patay ang pananampalataya na walang gawa, sabi niya po. Opo. Alam niyo ito, yung salita ng Panginoon, sumasalamin ito sa buhay natin. Kapag binabasa mo ito, nakakarinig ka ng salita ng Panginoon, nakikita mo na yung pagkakamali mo. Opo. Pastor, nagpapatama ka yata eh. Hindi. Hindi lang para sa inyong salita ng Panginoon, para din sa amin. Para din sa amin. May mga pagkukulang din po kami. Kaya nga nagkaroon ng revival eh. Dito nung last Wednesday, di ba? Hindi yung tagalabas ang ni-revive ni Lord. Tayo na nasa loob mismo ng iglesia na ito, mga ginigiliw, na ang alam natin, nasa presensya pa rin tayo ng Panginoon, pero napakalayo na pala natin, mga ginigiliw. Bakit malayo tayo? Dahil hindi na tayo nagugutom sa katotohanan. Hindi na tayo nagugutom sa salita ng Panginoon. Binabasa man natin, ginagawa na lang nating compliance sa pamumuhay natin. Huwag mo lang pilihin yung maganda. For I know the plans I have for you, not to harm you, but to give you hope and future, to bless you. Piliin mo. Puro magandang pipiliin natin. Humingi ka, magdebosyon ka sa Panginoon. Paano kung sasabihin ng Panginoon sa'yo? Ang ipapabasa niya si Judas. Diba? Judas betrayed Jesus. Talaga si Judas, binetray niya si Jesus. Mga kapatid, pag pinapabasa ng Panginoon, yung salita na yon ng Panginoon sa'yo, ibig sabihin, meron siyang itatama sa buhay mo. Kaya dapat magpasalamat ka kung ginagamit ang Diyos ang pastor mo para ituwid niya yung pagkakamali mo. Ituwid niya yung mga bagay-bagay kasi ginagamit siya ng Panginoon. Hindi naman tatayo ang Panginoon sa harapan mo eh. Para sabihin niya yung maling ginagawa mo eh. Diba? Gagamitin niya ang kanyang lingkod upang ipahayag ang kanyang mensahe, mga ginigiliw. Opo. Sasabihin niya po. Kaya kung pinapabasa niya si Judas sa'yo, Lord, patawarin mo ako dahil hinuhudas kita. Sa anong paraan na hinuhudas mo ang Panginoon? Kung masyado ang pagmamahal mo sa Panginoon ay mas binibigyan mo na ng pagkakataon yung mga bagay-bagay na nasa lupa, yung mga bagay-bagay, yung kayamanan kaysa Panginoon, mga ginigiliw. Yan ay paghuhudas sa Panginoon. Yung patuloy mo na paggawa ng kasalanan niya, ay paghuhudas pa rin sa Panginoon yun. Ibig sabihin, hinuhudas mo na siya. Yung hindi mo sinasabuhay yung salita ng Panginoon. Diba?
nagkwekwentuhan, malapit na po ang matapos, alam nyo. Nagkwekwentuhan po kami ni Pastora this morning. Alam mo, kung i-compare natin yung buhay ng isang mananampalataya at saka hindi mananampalataya, sabi niya. Kung minsan mas nakakakitaan mo pa ang totoong Kristiyano ang hindi mananampalataya. Opo. Kaysa isang mananampalataya, hindi mo makikita yung pagka-extraordinary sa pamumuhay ng isang born again. Kaya, sabi ko nga noon, bakit pa may born again kung pare-parehas lang naman ang pamumuhay ng isang born again at saka hindi nakakilala sa Panginoon, di ba? Kung pare-parehas lang sila, bakit pa may born again, may UCKGC pa? Di ba? Dapat yung Kristiyano, naiiba ka sa hindi Kristiyano. Di ba? Nagbubunga yung salita, nagtratrabaho. Opo. Tignan nyo yung mga kwan. Yung mga hindi Kristiyano, nakikita mo sila. Di ba? Nagtratrabaho rin sila ng tama. Opo. Makikita mo sa kanila. Pero tayo kung minsan mga ginigiliw, wala yung salita sa pamumuhay natin. Hindi natin sinasabuhay ang salita ng Panginoon. Mas nakakakitaan pa ng pagiging Kristiyano ang mga taong hindi nakakilala ng katotohanan. Opo. So, meron din babahagi si Pastora. Sinortcut ko na lang po. I hope you are being inspired and encouraged. Muli, mga ginigiliw, pagpalain po kayo ng salita ng Panginoon. God bless everyone.